Breaking news po mga kababayan. Ito na ang gugulat sa inyong umaga. Senador Alan Cayetano, nabugbog si Anticler. Binira ng binira. Matindi po ito. At si Anticler, nakakahiya ang kanyang ginawa. Nasupalpal ng isang reporter. Dahil nga po, dito sa racket-racket ni BBM, hindi na niya kayang ipagtanggol ang kanyang amo. Halaka! Dito po, talagang ginamit ang talino ng reporter na ito. Si Anticler, hindi na paghahandaan ang kanyang sagot. Dito, nagkahilo-hilo. Halos mag-walk out sa kahihiyan. Mga kababayan ko, dahil sa racket ni BBM, talagang tila nagkaroon ng katatawanan sa buong mundo. Isipin mo sa dami ng problema ng ating bansa. Wala pang maayos na transportation. Yung subway hindi pa natatapos. Aangkinin na naman niya. Racket-racket pa ang ginagawa. Sabi nga ni Robin Padilla, mga kababayan, unahin natin ang bullet train. Bakit racket-racket? Ang daming nagugutom. Bakit racket ang inuuna mo? Dayunyor. Kaya dito, si Senador Alan Cayetano sumabog na. Mga kababayan ko, bago ko ipakita, nako, magugulat kayo. Meron palang impakta sa palasyo. Matindi, viral na viral ang gumagalang impakta. Matindi ito. May impactang gumagala. Nakakatakot. Bago natin ipakita, mga kababayan, itong pagkapahiya na Anticler sa reporter na ito, ano ba ang magandang dulot ng racket-racket ni BBM? Mga kababayan, ito po, panoorin nyo muna ito. Magugulat kayo dito, mga kababayan ko. Talagang napahiya si Anticler dito. Panoorin nyo muna itong ating ipapasabog na ito. Ito, tingnan nyo mga kababayan. May impactang gumagala sa palasyo. Magugulat kayo, sino po ito? Tapos meron pang ICC sa Malacanang. Anong ICC sa Malacanang? ICC, Impact Factor. Uy! Na ang ICC na binabanggit nila, you believe na ako yon. Tama? Just want to know. Yes. Correct, right? Okay. Ang ganitong salita, can you just say ano yung word na ginamit? I watch it, but I just want to hear it from you. Well, based on the video, they said that I refers to Impacta, but they did not finish the Yeah. meaning of the whole Meron act. lang, yan, okay. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya sinasabi, hindi ko siya nababanggit. Kaya Maricel ko na pinabanggit. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang impacta. O mga kababayan, galit na galit po si Anticler dahil natawag na impacta. Iba na pala ang kahulugan ng ICC, 'di ba sa ICC, International Criminal Court, kung saan nakakulong si Tatay Digong. Ngayon po, impactang Claire Castro. Nako po, nakakatakot, parang multo. Binira ni Senador Amy Marcos. Nako po, gulpi sarado ito mga kababayan ko. Galit na galit sa Anticler. Ayaw matawag na impacta. Yari! Sayang ang bayot! It takes one to know one. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news at iyan ang kanilang pananaw, isang
Impacta ang kumalaban sa fake news? Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong Impacta? Yung gumawa ng video? Yung kasama sa video? Yung nag-direct ng video? Yun ang masasabi nating totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag sila mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Ayan mga kababayan, galit na galit si Auntie Claire. Natawag tuloy na Impactita. O mga kababayan na ito pa, may papakita ko sa inyo na ikagugulat nyo. Ito po mga kababayan, bago natin ipakita yung pasabog ni Senator Alan Cayetano, ito po yung ito si Auntie Claire talagang nayari na bulagan ng reporter. Tignan nyo po mga kababayan na nakakahiya po ito. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Magandang umaga po, Yusek. Marami po ang tumaas ang kilay nung in-announce ni Pangulong Marcos na maglo-launch ang Pilipinas ng rocket. So sabi po rin ni Senator Robin Padilla, wala pa nga po tayong bullet train, rocket pa kaya. And ano pa po ba ang main purpose ng rocket launch na ito? Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Ang iingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa. Sinasabi po kasi na marami po pong problema ang ating lipunan. Gaya ng marami po pong nagugutom, kakulangan ng classrooms at ang failed health system natin. Sino po nagsabi po niyan? Sa social media po, yung mga comments po sa mga post. Kung sila po ay nakinig sa Pangulo at nakikita po nila ang lahat ng programa, ito po naman ay tinutugunan ng ating Pangulo. Hindi pa po tapos ang obligasyon ng ating Pangulo sa pag-usad ng ating bansa. Nandiyan pa rin po, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. And nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch ng rocket? Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Common sense. Sunod, okay, may follow. O ayan mga kababayan, tinatanong nung reporter kasi, ano ho ba ang magandang idudulot nung rocket ni BBM? Sabi naman ni Auntie Claire na bobo, sabi ng mga komento ha, hindi na maayos yung kanyang sinasagot. Yung sagot niya, ano bang magandang dulot ng rocket? Bakit inuuna ni BBM ang rocket-rocket? Sa dami ng problema, nagugutom. Yung mga kalsada natin, butas-butas. Kita nyo mga kababayan, inuuna yung rocket-rocket. Saan ka nakakita ng ganyan? Yung LRT, MRT, sira-sira. Mainit ang aircon. Samantalang nung si Tatay Digong napakalamig, nag-i-snow pa sa loob. Lagi akong sumasakay dahil sinubukan ko talagang ma-experience yung mga project ni Tatay Digong. Ngayon mga kababayan, puro baha-baha. Tapos nang aangkin pa ng project sa Davao, pati mga electric vehicle, kanya daw yun. At bakit yung Davao yung tinitignan niya? Samantalang sa Ilocos, wala siyang may patayo doon. Diyos ko po! Kaya dito nabanata ng reporter. Natumbok na sampal ang pagmumuka, mga kababayan ko. Bakit racket-racket? Sabi nga ni Robin Padilla, mahal na Pangulo. Bakit naman? Racket-racket pa ang napili mo. Di ba pwedeng bullet train na lang? Pangulo, bakit puro ko racket? Nakakahiya ito mga kababayan. Tingnan nyo pa. O eto.
Ipakita natin itong pasabog ni Cayetano. Naku po, Auntie Claire, si Cayetano pang kinalaban mo. Ito ka, sampal inabot ng Auntie Claire dito. Nag-react si Auntie Claire at mag-ano lang ako, no? Rejoinder lang. Pumalag siya na tinawag kong political prisoner. Bakit ko po tinawag na political prisoner? And it's a democracy, no? Malaya naman tayo mag-discuss, okay? I have faith in our justice system. Abogado ko, so whether yan ay Supreme Court, CA, Court of Tax Appeals, yan po ay Sandigan Bayan, yan po ay mga piskalya under the DOJ. Ako'y naniniwala sa system of justice natin. It's not perfect. We're here as officers of the court. We should protect, we should encourage, we should make it stronger. Ang sinasabi ko po, lahat po na weaponize. So, si Senator Jinggoy, hindi ko na ulitin yung napakarami ko nang sinabi. Siya na magsasabi sa inyo, sabi niya, sa tamang panahon, ilalabas niya yung ebidensya na yun nga na kung sumama siya sa kabilang side o sa administrasyon, hindi na dapat siya nakulong. O si Senator Marcoleta, nagkakaisa naman po tayong lahat siguro, karamihan sa atin, karamihan ng lawyers na paano naging plunder yung donation sa eleksyon. Nung isang araw, kinikwento ko nga sa mga kaibigan ko, talagang, alam mo, hindi kami nagkakausap ni Mike Defensor. Nagkita kami sa hearing, pero taon din, hindi kami, minsan to common friends, kamusta kayo, ganyan, pero hindi kami nagkakausap, no? Madalas kami magkausap nung speaker pa ako, and then yung last, hanggang 2022. After that, you know, busy siya, busy ako, may kanya-kanyang mga... This P7000 glue is super easy to use, dries clear with no white marks. Ayan mga kababayan ko, matindi po ito. Talagang sampal ang inabot ni Auntie Claire. Naku po mga kababayan ko. Para bang nang bobola lang mga kababayan sa kanyang amo para hindi siya masisante. Puro kasinungalingan ang sinasabi. Kaya dito si Senator Alan Cayetano nabugbog ng sampal itong si Auntie Claire. Nakita niyo naman mga kababayan, dito sa reporter Madam Claire, impacta ang Claire Castro ng palasyo. Ayan yung sabi ni Manang Amy ha. Ano ba ang magandang idudulot ng racket ni BBM? Sabi sarcasm, common sense. Yan ay parte ng pagunlad ng isang bansa. Kulang na lang sabihin niyang bobo mga kababayan eh. 'Di ba? O, saan kayo nakakita? Racket. Puro baha sa Pilipinas. Maraming nagugutom. Mataas na bilihin. Walang magandang infrastructure. Puro credit grabber. O, sabi dito mga kababayan ko. O, tignan nyo ha. O, ano bang sabi niya dito? Magugulat kayo dito. Bakit puro racket ito? Mga kababayan ko. Kaya nasasampal ka ni Manang Amy, tinatawag kang impact tita eh. O, ituloy na natin mga kababayan, itong pasabog ni Cayetano. Ito po. Gawain, lugar. But sabi ko nga, nung kinulong siya, bakit plunder din yung sa kanya? Let me explain that to you guys ha. So for example, may kandidato, wala pang campaign period. Iikot sa buong Pilipinas. 1 million kayo na nag-donate ng 50 pesos para yung sa pangmerienda niya, pamasahe, etc. So, plunder ba yon? Tapos lahat na nagbigay ng 50 pesos, plunder yon. So, di ba, meron din po tumakbo, palugaw. Okay po yung lugaw. Kasi nakakatulong na yon, tapos maganda yung symbolism, tapos ambag-ambag. So, kung yung kandidato na yon hindi pa nag-file, pero nagpalugaw sa bawat lugar natin, tapos umabot ng 50 million. So lahat ng nagpalugaw, plunder na yon. So makikita nyo po, iba pa yung kay Senator Marcoleta, iba pa yung kay Mike Defensor. Paano naging plunder yung kay Mike Defensor? Whether he gave 1 peso or 20 million pesos, di ba? So kung kinasuhan nyo siya ng direct or indirect bribery, pero bailable kasi yun eh. Di ba? Tapos, makikita nyo naman po, bilangin nyo yung kinakasuhan sa administrasyon versus sa oposisyon. Napanood ko ng isang araw, nagagalit na naman ang NBI director kasi dun daw sa fake news.
kung tinignan lang daw ng mabuti yung pangalan doon sa sinasabing mansion sa Amerika, sana hindi na nagkaganito. And I agree with him na kung magfa-fact check, hindi mangyayari. Pero ang problema kay Director Matibag, hindi niya ginagawa yung sinasabi niya. 'Di ba? What he preaches, he doesn't act on. Why? Bilangin nyo nga lahat ng press release, lahat ng pinagsasabi niya about the SEA Games, hindi daw liquidated o nakita niya, iba't ibang ahensya fully liquidated. Yung amounts na binibigay niya, pa iba-iba. O, tapos mali-mali naman pala. Tapos si ganito involved, bakit ganito, bakit ganyan. Kung nag-imbestiga ng tahimik at nag-fact check, hindi mali-mali, di ba? Tapos ganun din, na-admonish siya dito ni Senator, ng aming presiding officer, Senator Escudero, umuo siya. Sabi niya, yes sir, I understand. So ibig sabihin, hindi siya bawal mag-imbestiga, pero wag kang announce kasi it is considered intimidating yung mga judges, apektado yung impeachment court. O anong ginawa niya? Sunod-sunod pa rin yung announcement, hindi ko isa-isin. But yun, Ate Claire, ang panuurin at tignan mo. You know, when I was in the administration, not only in the Senate, sa Department of Foreign Affairs, pero paglipat ko as Speaker of the House, paano ko po nakikita yung iba kong ginagawa at na-judge? I try to step into the shoes of the opposite side. So yun ang ano ko kay, of course, trabaho ni Claire na, ni Yusek Claire na mag-defend, di ba? But yung defense kasi niya may judgment. So ang problema, pag may judgment, i-judge din. So kung titignan mo po, ilagay niya muna shoes niya sa opposition ngayon. O subukan mo, Ate Claire, i-criticize mo ng matindi yung administrasyon, tignan natin mangyayari sa'yo. Di ba? So kami, we're just making it light, pero hindi po madali ang buhay ng isang opposition, nasa opposition ngayon. O ayan mga kababayan ko, totoo naman po. Ate Claire, subukan mo. 'Di ba dati kang basher ni BBM nung hindi ka pa palas sa USEC secretary. Hindi ka pa vlogger ni The Junior. Dati kang anti-Marcos. So ngayon mga kababayan, para hindi siya masisante kung ano yung pangbobola, pangbubudol na ginagawa niya, talagang nasasampal ito ng katotohanan Kaya natawag na impaktita. Mga kababayan ko, tignan nyo, natawag na impaktita ni Manang Aimee. Tignan nyo po, natawag talaga ng impacto ito, impaktita. Tignan nyo po. Tapos meron pang ICC sa Malacanang. Anong ICC sa Malacanang? ICC, Impact Claire. Uy! Na ang ICC na binabanggit nila, you believe na ako yon. Tama? Yes! Just want to know. Wala namang iba Okay. Ang ganitong salita, can you just say ano yung word na ginamit? I watch it, but I just want to hear from you. Impaktang? Well, based on the video, they said na I refers to Impacta. Ako na po, mga kababayan. Yung I, impacta. Yung si Claire. Yung si Castro, impactang Claire Castro ng Palasyo. Mga kababayan ko. Kaya dito, galit na galit sa Ate Claire. Ayan, na talagang wala siyang lusot dito kasi puro pang bubudol din ang ginagawa nito mga kababayan ko. Tignan natin. Tapos meron pang ICC sa Malacanang. Anong ICC sa Malacanang? ICC, Impact Claire. Uy! Na ang ICC na binabanggit nila, you believe na ako yon. Tama? Just want to know. Yes. Correct, right? Okay. Ang ganitong salita, can you just say ano yung word na ginamit? I watch it, but I just want to hear from you. Well, based on the video, they said na I refers to Impacta, but they did not finish the meaning of the whole act. Meron lang, yan, okay. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya sinasabi, hindi ko siya nababanggit. Kaya Maricel ko na pinabanggit. Hindi
ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang impacta. Ayan mga kababayan, umiiyak na sabihang impacta. Nako po mga kababayan ko, ito na ang pasabog. Tignan natin si Cayetano naman ang bibira dito. Kasi nga, itong si Anticlear para hindi masisante, talagang gagawin lahat para pagtakpan yung kanyang amo. Siyempre, trabaho naman ni Anticlear yan na talagang maging marketing manager, maging vlogger para ipagtanggol si Da Junior sa kanyang racket. Nako po mga kababayan, sa dami po, alam nyo po yung itatagal po ng racket ni Da Junior. 1 minuto lang mga kababayan. Parang ang taas lang po ng kanyang racket, 20 meters hanggang langit. Tapos tinanong kung ano ang magandang idudulot. Ito daw yung pag-unlad ng isang bansa. Sayang ang bayot. Grabe si Anticlear, Ang tindi nito. Ito pa. Tuloy natin. Mabigat po. Yung mabigat lang makita namin mga kasamahan namin na panay non-bailable yung kinaso. Makita po namin mga kasamahan namin na kung hindi sila mismo mga nakapaligid sa kanila ay pressure. So having said all of that, I won't focus on that kasi kung nandito po si Senator Bato, kung nandito po si Senator Marcoleta, kung nandito po si Senator Jinggoy, ang pag-uusapan namin sa zona at kontrasona, saan ba tayo nagkakaisa? For example, taas ng presyo ng bilihin. Kailangan talaga magkaisa at hanapan ng solusyon yon. Yung mga nakakakuha ng ayuda, good for you. Pero mas maraming hindi nakakakuha. So ang question, lalo dun sa may small businesses, may kalenderya, may barberya, nakabili ka ng motor, so ginagamit mo yung motor sa negosyo. Pati mga restaurant, hindi lang mga kandilerya, hindi lang mga pagupitan o parlor na maliliit, Maraming mga negosyo ngayon nahihirapan at walang pantawid na puhunan, di ba? Level 500 VIP, this is your exclusive Ayan mga kababayan ko. Ang tindi, Ito ang maganda kay Cayetano, napakagaling magsalita. Mas mahusay pa kay Da Junior. Ito kasing si Da Junior mga kababayan, bubulol-bulol. Akala mo kumakanta na parang si Willie Rebillame. Yung dubidibidubidap-dap-dap, dubid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 ap-dap-dap, dubidididap-dap. Ay nako! Anong nangyayari sa Pilipinas mga kababayan? Puro racket ang nangyayari. Whether yan ay sa palengke, whether yan ay turo-turo, whether yan ay barbecuehan, sa amin meron pa rin yung mga pushcart, tapos nandun yung mga fishball, etc. They are one sickness away or 1, 2, 3 days away from hindi nakapagtrabaho, then they're in poverty. Actually, pati middle class pagka tinamaan ka ng matinding sakit, tapos medyo mahal yung treatment at saka hindi ka makapagtrabaho, from being middle class, biglang poverty na ulit, And again, I'm not pointing fingers, I'm not saying this administration or this president or this Senate, we're equally guilty dyan, lahat ng nasa gobyerno, kasi whatever we have now, yan ang tinanim natin Tinanim 10 years ago, 20 years ago, 40 years ago. So bago lang ako umuwi, I wanna remind everyone, faith moves mountains, so huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Number 2, prayers matter. A community, the body of Christ praying together matters. Yung mga nasa ibang religion, pagsasama-sama at pagdadasal. Pray for our enemies, not only our friends, di ba? Sabi nga nila, di ba?
yung diplomacy, nakikibati ka sa kalaban, hindi sa kakampi. So, ganun din, pag-pray natin, hindi lang yung kakampi natin, pero pati yung kabilang side. But I'll continue talking about many things. Tutuloy po natin yung laban. Minsan lang po, syempre napupunta sa medyo nagkakaalaskahan kasi nga nandun, so pasensya na po kayo. Minsan dala din ng damdamin. But most of the time po, we will hihimayin natin yung issues. But sabi ko nga sa inyo, Monday to Wednesday, pinipilit ko na less political kasi nasa impeachment tayo. Ayan mga kababayan ko. Alam nyo ba yung sinasabi ni De Junior? Yung system loss daw ay tatanggalin na. Alam nyo sabi ni ni MVP, yung may-ari ng Meralco. Sino daw ang sasalo ng system loss? Nako mga kababayan ko, eto na naman, mabubudol na naman tayo. Ito yung sinasabi ni Senador Marcoleta. Ito ay batas niya. Sabi ni Pangilinan mga kababayan, pag alis ng system loss charge, kailangang may sasalo sa gastos ayon kay MVP. Nagbabala si Meralco Chairman at CEO Manny B. Pangilinan ng kailangang malinaw munang matukoy kung sino ang sasagot sa system loss cost bago maipatupad ang panawagang alisin ang system loss charge sa singil sa kuryente kasunod ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Pangilinan, suportado ng Meralco ang layunin ng Pangulo na mapagaan ang gastusin ng mga consumer. Ngunit hindi anya mawawala ang system loss kahit alisin ito sa electric bill. The system loss is still there. It's not going to disappear. Kaya kailangang pagdesisyonan kung sino ang sasagot sa gastusin nito. Sabi nga ni Marcoleta mga kababayan, yung mga ayu-ayuda na yan, tanggalin na. Dahil yan ay nagagamit na pagpapasikat ng isang politiko. Diyos ko po, ang bobobo nyo. Yan ang sabi ng mga ng batas ni Marcoleta. Tanggalin nyo na yan, yung ipira, yung VAT. Yung mga bilyon-bilyon na pinamimigay sa tupad, sa AX, kung ano-anong mga ayuda, ilagay nyo dyan. Yan ang sinasabi ni Senador Marcoleta, matagal niya nang sinasabi. Ngayon, malabo na naman ito mga kababayan, budol na naman. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Nagkakabudulan anong sabi ni ni Malupiton, Tingnan nyo mga kababayan, may sinasabi si Malupiton dito. Magugulat po kayo kung ano ang sinasabi ni Malupiton. Ano ba yung tinatawag na yung hanggang sabi-sabi lang, hanggang pangbubudol lang. Anong tawag dyan? Ito po mga kababayan, yung pangako ng pangako pero hindi natutupad. Puro panloloko. Anong sabi ni Malupiton? Ito po. Magugulat kayo. Ito. Tama. Totoo nga ang hinala ko. Hindi ako maaaring magkamali. Isa ka nga palang kupal. Ayan! Kupal ka ba? Ayan ang sinasabi natin mga kababayan. Pangkukupal lang yung ginagawa nila. Totoo yan. Ano pa bang tawag dyan? Puro pangkukupal yan. Puro pangako. Tapos raraketin nyo na naman kami. Puro raket. Tapos bilyones ang gagastusin dyan. Tapos yung yung possible na ikagaganda ng bayan natin, anong idudulot niyan? Magwawaldas ang pera? 'Di ba mga kababayan? Panukat daw kung gaano kalakas yung bagyo, mga ulol. Mga kupal. Huwag nyo kaming gaguhin, huwag nyo kaming tarantaduhin. Okay po, yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan. Shoutout sa inyong lahat. Ma'am Mirna Aura, JJ, Gaspar Beltran, Kamay Imelda Facon, at sa lahat po ng mga nanonood sa UK, sa kung saan saang manglupalop ng bansa. Ayan from Cebu City. Ayan ang lutong ng ng mura ni Madam Alona Nonoy Rojas. Shoutout sa inyong lahat mga kababayan. I-like at i-share po ito at i-follow ang FB page natin as The Wonders Philippines. Mabuhay po.